So sa umaga po ito, ang topic po natin ay pinamagatang po pong panangan sa kapangyarihan ng Diyos. So sa buhay po natin, napakahalaga na manangan po tayo sa kapangyarihan po ng Diyos. So noong last Sunday, tinapik ka po natin yung magbunga ng sagana. So hindi ka pwedeng magbubunga ng sagana kapag wala po yung patnubay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Dito ng aklat po ng Gawa, Kapitulo 4, talatang 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, kapag po yung tao napuspos ng Espiritu ng Diyos, nandun po yung tapang. May tapang ka. Sabi nga, hindi lamang po tapang na magbahagi ng salita ng Diyos, may tapang ka na gawin yung mga bagay na kalooban po ng Diyos. Kahit na may mga pagsubok sa buhay mo, matapang ka na pagtagumpayan yung mga pagsubok. Kung may mga problema, matapang ka na bigyan po ito ng solusyon. At dito, nagbigay po ako ng mga halimbawa. Una po dyan ay si Josaphat. Sabi dito, dumating ang panahon, nilusob ng mga Moabita, Amonita, at ilang Meonita, si Josaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Josaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. So ito po yung maganda. Sabi nga nung po siya nababahala, ang una po niyang ginawa ay humingi po siya ng patnubay sa Diyos. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Josaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem at nagtipon-tipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo, O Diyos namin. Ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay sa lupain ito, sa bayan mong Israel, magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masasamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, pakikinggan ninyo kami, ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. So gusto ko na akong balikan, sabi dito ng talata, kung may masasamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot, o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, pakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. So makita natin sila Josaphat noong mga panahon na yon kasi may matinding pagsubok na kinakaharap po nila. At makita natin, hindi nila ginamit yung sarili po nilang lakas, kundi yung tulong na lakas na ipagkakaloob sa kanila ng Diyos. Kaya ang ginawa po din nila, sila po ay nanalangin. Tuloy po tayo, verse 10. Ngayon, sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab, at sa kabuhulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo pinapahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto.
Kaya sila'y hindi nawasak. Ngayon, ito po ang iginaganti nila sa amin. Sinasalakay nila kami at nais palayasin sa lupain ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. So, napakaganda ng mga lingkod ng Diyos. Sabi niya dito, hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Sabi po nila, Hosapat. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Huda, kasama ang kanilang mga asawa, anak, ay dumulog kay Yahweh. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumupog kay Azazel, na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benaias, na anak ni Jael, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levita, anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Hosapat, at kayo mga taga-Huda, Jerusalem, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot, may masira ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Next. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis ng silangan ng ilang ng Jeul. Hindi na kayo kailangan lumaban, sabi dito. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan. Maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot, ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Hosapat at ang buong Huda at ang mga mamayan sa Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at ang napakalakas na tinig na nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, baga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Hosapat, makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo, maniwala sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos nilang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daan ay umaawit. Purihin si Yahweh, ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailan paman. Nang marinig na mga kaaway ang awitan, sabi dito, nang marinig na mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito pagkatapos sila ay nagpatayan. So, makita natin dito sa kwento pong ito kung paano po yung kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya noong panahon na yon, noong sila Hosapat at ang mga mananampalataya noong unang panahon ay dumulog po sa Diyos. Kaya yung battle sa buhay natin, kung napansin natin yung talata kanina, ang pakikipaglaban ay hindi sa atin kundi sa Diyos. Ang dapat mo lang gawin, ang sabi ng Bible, ikaw po ay manalangin at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Kasi sa ganang atin talaga, hindi natin kaya yung battle bilang mga tao. At makita din po natin sa bagong tipan, noong panahon nila Apostol Pablo, noong sila po ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, noong sila po ay nasa bilangguan, wala po silang kakayahan na makalaya
wala po silang kakayahan na makalag po yung kanilang mga talikala. Kasi nakatalikala na po yung kamay, nakatalikala pa yung mga paa. At mula po doon, nakapilit po yung mga pintuan ng bilangguan. Ano po ang ginawa po ni Apostol Pablo sa po ni Silas? Umawit at nanalangin. Habang po sila'y umaawit at nananalangin sa Diyos, ang Diyos ay nagpadala po siya ng anghel. Mula po doon, nakalag po yung kanilang mga talikala, nabuksan po yung mga pintuan po ng bilangguan. Kaya, ganoon din po sa buhay po natin ngayon bilang mga mananampalataya po ng Diyos. Saka ng atin, hindi po natin kaya magtagumpay sa buhay. Maliban sa kapangyarihan po ng Diyos. Kung bakit po tayo magtatagumpay sa buhay na ito. At titingnan po natin yung buhay para patuloy natin makita ang buhay po natin bilang mga tao na hindi pa mananampalataya po noon. Nasabi ng Bible, tayo po yung mga taong patay sa paningin ng Diyos. At dahil patay ka, wala kang magagawa. Tama po ba yun? May nakita na ba kayong patay na tumatayo? Wala. Patay na po kasi, di ba? Nakamulagat yung mata o ano ba? O nagtataas ng kamay. Wala, di ba? Kasi patay nga po siya eh. Pagka po gano'n, tatakbo ka kapag nakita mo yung patay, tumayo. So, kung bakit ka nakakagawa at kung bakit ka nakakakilos, kung bakit ka nakasasama sa Diyos, kasi tumanggap ka ng Espiritu ng Diyos. Kung bakit nabuhay po tayo. Amen. Kung bakit nabubuhay ka ngayon at nagagawa mo yung mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos dahil tumanggap ka ng Espiritu ng Diyos. Kasi patay nga po tayo eh. Nung magkasala yung ating nilunong si Eva, saka si Adan, naging patay po tayo. Spiritual. Nabuhay ka lang nung ikaw ay natutong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya mula po doon, ipinanganak po tayo sa Espiritu. Kaya kung tayo po ipanganak sa Espiritu, tayo po tumanggap ng Espiritu. At kung bakit magtatagumpay ka dahil sa Espiritu o sa kalakasan na ginagawa ng Diyos sa buhay po ng isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya kung titignan po natin yung mga unang mga mananampalataya, balikan ko lang pa, patuloy natin makakuha yung kwento sa Gawa. Balikan ko para makuha po natin. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Palagay nyo kaya, kung di po napuspos yung mga alagad, may tapang po kaya sila? Nagtatago nga po sila eh. Nahihiya din po sila. O bilang mga tao, palagay ko, kagaya po natin na, ay, ika na mo. Ikaw na lang. Pero dahil natin po yung kapuspusan ng Espiritu na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, nandun po yung tapang nila na gawin at sundin kung ano yung kalooban po ng Diyos. Ganun din po tayo. Maliban po na patnubayan ka ng Espiritu ng Diyos, hindi ka magtatagumpay sa laban po na to. Susuko ka bilang tao. Kaya po yung mga tao, lagi nilang sinasabihin, lagi po nilang sinasabi, mahal ako ng Diyos, tutulungan ako ng Diyos, gagabayan ako ng Diyos, pagpapalain ako ng Diyos. Kasi lahat naman po ng bagay nanggagaling po sa Diyos. Amen. Kaya magtatagumpay ka lang dahil sa kalakasan o sa kapangyarihan po ng Diyos. Pero kung yung sarili mong pagkatao yung gagamitin po natin, sabi ko nga, may hangganan po yung ating kalakasan, kakayahan, kaalaman, ano pa, diskarte, ano pa, mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, may hangganan pong lahat yan. At yung tao, darating ka sa punto na hangganan. Subalit, mapagtatagumpayan mo yung mga hangganan na yon kapag nandyan po yung tulong at kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin.
Kaya si Josaphat, imbis na mabalisa po siya, doon sa napakalaking pagsubok ng kanyang buhay, ang inuna po niyang gawin ay tumulong sa Diyos. Humingi ng lakas na nanggagaling sa Diyos. Humingi ng tulong na nanggagaling sa Diyos. At humingi din po siya ng pagkatagumpay na galing sa Diyos. Amen! Kaya makita natin, ano na lang po yung ginawa po nila Josaphat, tsaka po ng mga kasamahan po niya. Sabi niya, tumayo kayong panatag. Bukas, makikita ninyo yung gagawing pagliligtas sa inyo ng Diyos. Kasi yung tagumpay sa Diyos nang gagaling. Amen! Amen. Sabi ko nga, kung loloobin ng Diyos, magaganap, matutupad, makakamtan ng buhay ng bawat isa sa atin. Subalit kung di po loloobin ng Diyos, mabibigo lang po yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nung pong magsimula na pong umawit yung mga lingkod ng Diyos, magsimula na po silang sumamba sa Diyos, yung mga kaaway po nila, sila mismo yung nag-away. So sa buhay po natin, kung tayo po dumarating ng mga pagsubok, mga problema, mga alalahanin, intindihin sa buhay, ang una po natin gawin, kaysa mag-away po yung mag-asawa, mag-away po yung mga tao, manalangin po tayo at umawit sa Diyos. Amen! Alam niyo po, napakapalad natin kasi alam po natin yung tamang solusyon. Amen! Alam po natin kung paano po tayo magtatagumpay. Kasi ang pinanggagalingan ng tagumpay ay walang iba kundi galing sa Diyos. Kaya si Josaphat, ito yung maganda po niyang naging kaunawaan at kaalaman upang mapagtagumpayan po niya yung pamumuhay niya bilang isang lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan ng unang panahon. Kaya kung titignan pa rin po natin yung kwento ng talata na to, sabi nga nung tingnan po ng mga kasama po ni Josaphat kung may nakatakas at may mga taong buhay pa. So, ang sabi ng Bible, wala akong nakitang buhay, lahat patay. Sabi diyan, umakyat ang mga taga-Huda sa Tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat ay patay, nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Josaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit, maraming mga mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Ibig sabihin, pagkatapos ng labanan, nandun yung blessing. Kaya napakaganda na sa buhay po natin, nandun po yung tulong talaga ng Diyos. Kasi kapag tinulungan ka ng Diyos, hindi ka lang magtatagumpay sa mga pagsubok ng buhay mo, kundi kasunod po noon yung mga biyaya at pagpapala na patuloy na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya sa buhay na ito, sa buhay po natin, sabi ko nga, sa awa ng Diyos, na buhay na po tayo na medyo matagal-tagal na, at madami na din po tayo na-experience sa buhay natin bilang mga tao. So, lagi lang natin ilalagay sa puso natin na ang Diyos po natin hindi nagbabago. Kung paano tayo tinulungan ng mga nagdaang buwan, nagdaang taon, patuloy pa rin po niya tayong kayang tulungan habang tayo ay binibigyan pa ng buhay. Amen? Amen. Sabi nga, manatili lamang po tayo sa Panginoon. Pangalawang halimbawa, tingnan na lamang po natin yung buhay ni Samson. So, dalawa pong halimbawa po yung tinignan ko dyan para makita natin yung kahalagahan po ng kapangyarihan po ng Diyos. Sa aklat po ng Hukom, yan. Hukom. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Gano'ng kahaba yun? 40 years. Nasakop po yung Israel ng mga Filistino.
Kaya hanggang ngayon, nagigaya po sa ano eh. Israel. Kasi magkalaban po talaga yan eh. Yung mga Palestino, Palestine, yung Gaza, yung mga Muslim nation and Israel, magkalaban po talaga yan. Old Testament pa, lumang tipan, ilang daang, libong taon na yung nagdaan. Yung binabasa natin, matagal na po ito eh. At makikita natin, hanggang ngayon, sabi nga po doon sa news, dati, ang kalaban lang po ng Israel, 2, 3, ngayon, 4 na. Kasi, nasulat po sa Bible yan eh. In the last day, kukubkubin po talaga yung bansang Israel. Bago dumating po yung end. So, tuloy po natin yung basa. Nang panahon yon, sa bayan ni Sora, ay may isang lalaking nangangalang Manaw, na kabilang sa lipi ni Dan. Si Dan po kasi kabilang po sa 3rd tribe of Israel. Dahil po niya yon. Ang asawa niya ay hindi nagkaanak sapagkat ito ay baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon ay huwag ka nang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok, sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya ng Diyos, sa Diyos, bilang isang Nazareno. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Kasi yun nga po, magkalaban yun eh. 40 years na nasakop po yung Israel. Ngayon, ang gagamitin ng Diyos upang mabawi po yung Israel sa mga Pilisteo noong unang panahon, ang gagamitin ng Diyos walang iba kundi si Samson. So, yun. Samson. Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, nagpakita sa akin ang isang lingkod na Diyos at ang itsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinasabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ititikim ng anumang panagbabawal na pagkain sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo. Dumating ang araw ng anak, Senyor katulad po yan. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manaw, lalaki ang sanggol na pinangalan niyang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh at nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at ng Estaol. So makita natin dito ang buhay ni Samson, lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh. Kasi si Samson ang gagamitin ng Diyos upang ipaghiganti ang bansang Israel sa mga Pelesteo. At nagsimulang udyukan ng espiritu. So sabi nga nandun po yung pag-udyok ng espiritu ni Yahweh, si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at ng Estaol. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Gaano po kalakas si Samson noong kanyang panahon? Kung titingnan natin, hindi siya normal na kalakasan. Kasi ang sabi dito ng Bible, para patuloy natin makuha, kaya pinalakas siya
ng Espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon. So nagtatagumpay si Samson dahil nandun po yung Espiritu ng Diyos. Pero kapag wala po yung Espiritu ng Diyos, palagay nyo kaya, aso lang, tatakbo ka na eh. Yung po ba? Gano'n, di ba? Kapag po yung tao, wala po yung Espiritu ng Diyos. Aso lang, tumatakbo tayo. Pero kapag nandiyan po yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos, matapang ka. Sasabihin mo doon sa aso, sa pangalan ng Jesus, kuminto ka. Hihinto po yung aso. Kasi nandun po yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pero kapag wala po yung kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay, abay tatakbuhan din po yun. Amen. Si Samson, kung bakit nagapi po niya yung leon, kasi nandun po yung Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Siya po yung nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Okay, tuloy pa po tayo. Sumunod po. At si Samson, yan, pinalakas ulit dyan. At si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Alkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagawang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot ng kanyang bugtong. Pagkatapos umuwi siya, siyang galit na galit dahil sa nangyari. Kasi ang kwento po dito, napaglilangan po siya ng kanyang asawa. Kasi siya, bugtong. Ang makahula, sabi niya, bibigyan pa ng ganito. Walang makahula. Ang ginawa po ng mga tao, hinano po yung asawa niya, dinil lang. Hanggang in last 2 minutes, nung hapon na lang, sinabi ng kanyang asawa kung ano yung bugtong ni Samson. So, dahil nasagot, ginawa ni Samson, umalis siya. Pinatay po niya yung mga Palestino. 3 po, saglit lang. Nagawa po niya yun dahil sa lakas na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Okay, tuloy pa po tayo. Sa hukom yan. Sumagot si Samson, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo. Umalis si Samson at humingi ng 300 aso. Asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa tuiguhan ang mga asong gubat. Kaya't nasunog lahat ang tuigo, hindi lamang ang mga naani na, kundi pati yung mga hindi pa naaani. Ganoon din ang ginawa niya sa taniman ng mga olibo. Ipinagtanong ng mga Pilisteo kung sino ang may kagagawa nito. At nalaman nilang si Samson sapagkat ibinigay ng biyenan niya, taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson, kaya pinuntahan nila ang babae, sinunog siya, pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako makakaganti sa inyo. Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira mula sa yungib ng Etam. So, makita natin yung kalakasan ni Samson na ipinagkatiwala po sa kanya. Maging yung mga, sabi po dito, yung mga asong gubat. Ilang po yung kanyang hinuli? Ang dami, di ba? 300 asong gubat. Nahuli niya. Gano'ng kalakas si Samson ng kanyang panahon? Yung aso nga lang isa, kaya hulihin, di ba? Dito, 300 yung hinuli po niya. So, ipinapakita ko lang po dito yung kalakasan na nagagawa ng Diyos sa buhay ng tao kapag nandun po yung kalakasan na pinagkakalob sa kanya ng Diyos.
Okay, tuloy pa po tayo. Malapit na po tayo. Kaya't ang 3,000 kalalakihan, gano'ng kadami? 3,000? Nakiusap kay Samson. Sabi nito, kahit ang 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa yungit ng Etam. Tinanaw nila si Samson, hindi mo ba alam na tayong sakop ng mga Pilisteo, bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. So yung mga kasama po niya kasi nakiusap kay Samson. Doon dahil sa sitwasyon na yon na si Samson may suko nila sa mga Pilisteo. Ginatiyan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot niya. Gumanti lang daw po siya. Sinabi nila, naparito kami para gapusin ka, isusuko ka namin sa mga Pilisteo. Sumagot si Samson, payag ako kung ipapangako ninyo hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya siya ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga naghihiyawa mga Pilisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas, sabi po dito. Ngunit si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa mga 1,000 Pilisteo. Pagkatapos umawit siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na Burol ng Panga. So makita natin dahil sa lakas ni Samson, yung pangalang, ang ginamit niya, ang napatay po niya ay 1,000. Gano'n madami pong tao yung napatay niya. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Kahit ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi, uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito ay tinawag niyang bukal na tumawag sa Diyos. Naon ito hanggang ngayon. So makita natin si Samson, kapag siya po ay nananalangin, nandun po yung patnubay ng Diyos. Nandun po yung kalakasan na ipinagkakalob sa kanya ng Diyos. Sa verse 20, si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakupain ng mga Pilisteo ang lupain ng Israel. So makita natin 20 years na naging hukom si Samson. So sa mga huling talata, makita natin yung panililang ni Delilah kay Samson. Alam naman po natin yung kwento, nililang ni Delilah si Samson. At kung sa kanyang ginawang panililang, ilang beses na hindi po sinabi ni Samson yung kanyang sikreto kung paano po siya manghihina. Subalit nung huli, dahil sa kakakulit ni Delilah sa kanya, sinabi ni Samson yung kanyang kahinaan. So ito po yung gusto kong tingnan po natin. Dahil po sa babae, si Samson ay bumagsak yung kanyang buhay bilang isang lingkod ng Diyos. Sa 19, Senyor Katunala, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 perintas na buhok ni Samson. Napawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson.
At kanyang sinabi, Samson, may dumating na mga Pilisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siya tulad ng dati. Hindi pa niya namalayan na iniwan siya ni Yahweh. Ito po yung gusto ko na tingnan po natin. Sabi niya dito, so si Samson, nanatili po siya kasi doon sa kanyang kaalaman at kalakasan bilang tao. Kaya lang, hindi niya napansin na nalinlang po siya ng kaaway na ginamit po niya ay si Delilah. At ang kwento, sabi ng Bible, ikinuwento ni Samson yung kanyang kalakasan. Kaya nung si Samson ay ginupitan, pinutulan po ng buhok. Ang sabi ng Bible, at kanyang sinabi, Samson, may dumating na mga Pilisteo, nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namalayan na iniwan na siya ni Yahweh. Alam niyo po, ito po yung malungkot na buhay ng isang tao na dumating yung panahon, iwanan ka ng Diyos. Bagamat kumisan bilang tao, sabi ko nga, ito yung ating kahinaan. Kung minsan tayo, bilang tao, iniiwan po natin yung Diyos. Amen. Paano po ba natin iniiwan yung Diyos? Kung minsan, pinagpapalit natin sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Subalit mula po doon sa ating mga kahinaan, patuloy pa rin po tayong sinasamahan ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin yung kwento ni Samson, ang dami niya mga pagkakamali, pero hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kaya lang, yung last na sitwasyon ng buhay ni Samson, ang sabi ng Bible ay iniwanan siya ni Yahweh. Ano po ang naganap nung iniwanan na po siya ni Yahweh? So, kung titingnan po natin yung kwento, tuloy po natin. Yan, yun po yung malungkot. Nung iniwanan siya ng Diyos, ito yung naganap kay Samson. Sabi dito, binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya dinala nila sa Gaza, dinalian ng mga talikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan, samantalang unti-unting humahaba muli ang kanyang buhok. Ano po naganap po kay Samson? Nabulag. Kasi wala na po doon yung patnubay ng Diyos. Ano pa? Nabilang mo. Tapos, nagtrabaho siya ng napakabigat. So, makita natin, ito yung malungkot na maganap sa buhay po ng isang mananampalatayang Diyos. Na kung dumating yung panahon, iwanan ka na ng Espiritu ng Diyos. At kapag yung tao, iwanan ka po ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo, mula po doon, yung mga bagay na hindi mo inaasahan ay nagaganap sa iyong buhay. Halimbawa, sa kalagayan po ng tao, dati kang malakas, bakit yun? Humihina ka. Dati kang masigla, bakit ngayon? Lupay-pay ka. Dati, pinagpapala ka, bakit yung biyaya? Parang wala. Yung po bang gano'n na sitwasyon ng buhay? Kasi, maliban na ang Diyos ang mauna sa buhay ng tao, walang tagumpay. Ang tagumpay po ng tao ay nanggagaling sa Diyos. Si Samson, nagtatagumpay siya dahil nandun po yung tulong at lakas na kaloob sa kanya ng Diyos. Pero nung iniwanan po siya ng Espiritu ng Diyos, ano nangyari? Napahamak yung kanyang buhay. Kaya kung minsan hindi natin napapansin, ganoon din po yung nagaganap sa buhay po ng isang tao. Kapag yung Espiritu ng Diyos wala sa buhay ng tao, mapapahamak ka. At mapapahamak yung buhay mo. Subalit ang maganda dito, ang nakita ko po sa Diyos, bagamat dumating sa buhay ni Samson yung ganung sitwasyon, nung siya ay manalangin sa Diyos, muli siyang kinatagpo ng Diyos. Okay, ito po yung huling talata ni Samson. So, malapit na po. Okay, sige. Minsan, nagkakati po ng mga haring Pilisteo. 20 mo na.
Sabi niya, minsan, nagkatipon ng mga haring Pilisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyos ang nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiwang ay umaawit sila nang pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din. Tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumisira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. 25. At sa laki ng kanilang katuwaan ay isipan nilang pagkatuwaan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusaling napakasikip dahil sa dami ng tao, babae, lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Ibig sabihin, sa gusali na yon, ang daming mga tao. Tapos si Samson, nandun siya, umawak po siya doon sa dalawang poste na pinagtitipunan po ng mga tao. Ito yung maganda, 28. At nanalangin si Samson. At nanalangin si Samson, Panginoon, Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasama kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. So, nagpoy si Samson. Anong nangyari? Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali. At malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayo mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang haligi. Gumuho ito at nabagsakan ang mga Pilisteo at lahat. Nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng Pilisteo naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya ay nabubuhay. Kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang bangkay ni Samson at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manawa sa pagitan ng Sora at Etaol. 20 taon siyang naging hukom sa pinuno ng Israel. Sabi kasi Samson ay 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. So ang gusto kong makita natin dito sa last verse ni Samson, yung kung bagamat po siya ay nagkamali, napahamak yung kanyang buhay, subalit siya po ay muling tumalangin sa Diyos. Nagbalik po siya sa Diyos. At ang sabi dito ng Bible, sabi niya, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Sinasama ko, minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito, makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. So, nandun po yung pagkakataon na muling ibinigay ng Diyos sa buhay ni Samson. Alam niyo po, yung Diyos, ganun po siya. Hindi po nauubos yung pagkakataon. Sabi nga, first chance, second chance, third chance. Habang may buhay, may pag-asa po tayo sa Diyos. Amen! Kaya lang, huwag na po natin hintayin na iwanan po tayo ng Diyos. At may mga pangit na maganap sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pag po nasulat po yung kasaysayan ni Samson para maging paalala sa buhay natin. At makita din po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Samson. Amen! Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, agaya po ng ating teksto, tema, manangan po tayo sa kapangyarihan po ng Diyos. At last verse, ang sabi dito ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni
Kristo. Amen! Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Sabi niya, kaloob. Hindi po galing sa atin, ha? Kaloob, bigay ng Diyos kung bakit magtatagumpay ka at magtatagumpay ka sa buhay mo bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Amen! Dahil sabi ng Bible, si Jesus, 2,000 taon na po yung siya pong nagtagumpay at tayo mga mananampalataya ng Diyos ay ibinilang niya sa mga mananagumpay. Amen!